So, good evening everyone. Good evening, sir. My name is Jay. Mo na yung ako ang papel tas ang number sa akong problem kay problem number 1. Tas ang gamito na to nga language kay Filipino or Tagalog. Magandang araw sa lahat, sa inyong lahat. Ako ay si Jay at sa araw na ito ako ay labis na nasisiyahan na kilala sa inyo ang aking bagong vlog na magtututok sa mundo ng coding at programming. Sa video na ito, tayo ay magsama-sama upang talakayin ang mga kalamang pang-programming mula sa pinaka-basic hanggang sa advanced na ito. Hangad ko na maging gabay at kasangga ninyo sa inyong paglalakbay sa mundo ng teknolohiya. So, una sa lahat, meron tayo dito sa coding problem na kung saan ito total niya kung magkano ang kanyang net salary at ang kanyang gross salary. So ito, basahin natin. Company pay its employees on a weekly basis. The employees are paid an hourly wage for the first 40 hours. And for any hours over 40, they are paid 1.5 times the hourly wage. So write a VB.NET program. So ang gagamitin natin language ngayon ay VB.NET. So write a VB.NET program that calculates the total payroll for the company. The program should first ask the number of employees. Then for each employee, it should ask for the hourly wage and the number of hours worked in a week. The program should use a loop to calculate the total pay for each employee and then sum these to get the total payroll. So ito ang kanyang sample implementation output. So assuming we have 2 employees. First employee is John Doe. Ang kanyang gross salary ay $5,000. Then sa pangalawang employee ay si Jane Smith, na kung saan ang kanyang gross salary ay $4,500. So for John Doe, gross salary is $5,000, then tax is 20%, then $1,000, then parenthesis 5,000 times 0.2, then net salary is 4,000, then 5,000 minus 2,000. So for Jane Smith, gross salary is 4,500, same tax pa din, 20%, then equals to $900, then 4,500 times 0.2. Net salary is 3,600. For parenthesis, then 4,500 minus 900. So total gross salary for both is 9,500 kasi inad natin itong 4,000 sa itong 3,600. Then total net salary for both is total gross salary for both is 9,500 kasi inad natin itong gross salary for John Doe, which is 5,000, then gross salary for Jane Smith, which is na kung saan ay 4,500. So bale 9,500. Then para sa total net salary for sa dalawa is 7,600, na kung saan ninad natin yung 4,000 saka yung 3,600. So ito ang kanyang expected output. So bale yung user ay mag-input ng number of employees. So ang iniligay niya ay 2. So enter na yung for employee 1, which is na si John Doe. Then enter gross salary for John Doe, 5,000. Then employee John Doe, gross salary na kung saan ay 5,000, saka yung tax ay 1,000, then net salary, kaya net salary na lang ay 4,000 dahil sa tax ni na 1,000. So
Then, pagkatapos yan ay pupunta siya dito sa enter name for employee 2. Kung saan ay si Jane Smith. So, ang kanyang gross salary for Jane Smith is 4,500. Then, employee Jane Smith gross salary which is kung saan ay 4,500. Then, tax is 900. Then, net salary na lang niya ay 3,600 dahil sa tax na 900. So, total gross salary ay 9,500 and total net salary 7,600. So, sa mga nagtatanong kung paano nakuha natin tong 3,600 at kung bakit siya naging at kung bakit ang tax ay 900 siya, kung bakit din ang tax kay John Doe ay 1,000. So, solve natin yan sa ating formula. So, una natin gagawin ay mag-open ng Visual Studio. Yung akin ay Visual Studio Professional Studio. Then, pwede naman yung iba yan. 2012. Pwede yung ibang version ng Visual Studio. Ito nga lang natin ginagawa. So, click natin itong new project. Ito, Visual Basic. Click natin yan. Tapos click natin itong console application. Visual Basic. Okay. Kung gusto niyo naman palitan yung name, pwede nyo rin palitan kung ano gusto nyo name. Pwede nyo yan sa inyo. Pagkatapos nyo mapalitan ng name or kung ayaw niyang yung kung palitan, click nyo lang yung OK. So, create ang project. So, kita natin na itong module 1, submain, and sub at saka yung module. Itong module ay konektado dito sa end module. So, yung submain, konektado din dito sa end sub. So, ang una natin gagawin ay i-analyze natin yung problem. So, una kanyang formula. So, ito. So, ang kanyang formula. So, bale, ito ay ang ating gross salary. So, yung 1,000. Tapos yung tax natin ay itong 1,000. So, bale, i-times natin yung ating gross salary sa tax. So, nakikita naman natin, kitang-kita naman natin yung formula kung paano makuha yung ating total net salary. So, gawin pa sa Visual Studio. So, natin gawin ay beam lalagay natin dito yung enter the number of employees. Enter the number. Ayan. Sa baba naman, employees for integer dot parse in no control
susunod natin gagawin ay yung gross salary natin at saka yung total salary natin. So, gagawin tayo ng dim. Total salary. I-initialize natin yung naman sa ating net salary. Maglalagay ulit tayo ng dim. So total sa dito pa rin. So kung bakit na maya ay ipapaliwanag natin kung bakit yan nagiging or kung bakit yan ay kung bakit yan ay initialize natin sa 0. So sunod naman ay maglalagay tayo ng ating loop. So dito sa loop ay depende niya sa inyo kung ano yung gagamitin yung variable. So sa akin ay i. So yung i natin ay integer equals to 1 console ulit tayo dito. So that height after the remaining for equal 1. So ampersand, then yung I natin, tapos ampersand ulit, then itong follow natin yung post natin. So follow lang natin yung yung nasa picture. So ito sinusunod natin to, itong enter the name of the. So ang susunod naman ay yung enter the gross salary portion. So then maglalagay tayo ng dito. Sa susunod naman ay yung enter the gross salary. Magpapatuloy tayo dito. So that right enter gross salary for page. Ito ang employee name. Nalagyan natin yan dito. Ito. Ampersand space, then colon ito above typing, then post natin agad. So dito maglalagay tayo ng dim para sa ating gross salary. So dim salary at double cost
hours. Tapos i-console ulit natin. Console dash headline. Wag natin kakalimutan ng close. Didikit natin ito sa console. Then pagkatapos nyan, gagawan ulit tayo ng dim para sa ating tax at saka para sa ating net salary. So tax double all. So dito na natin ilalagay yung ating calculation. Ito ang ating calculation, tax saka yung salary. Ilan natin yung matapos saka yung 4,000. Ito, lalagay natin yung tax. Then pagkatapos yan, ilalagay natin yung ating gross salary. So ilalagay natin ito dito, gross salary times 0.2. Then para sa ating net salary, dim ulit, tapos net salary double all. Then gross salary natin ulit tapos ibabawas natin yung sa tax. Yan. So para ma-print natin ito, yung itong nababasa natin na employee Jando, gross salary 5,000, tax and net salary 4,000. So ito ating magko-console ulit tayo. Console dot line yan. And so lalagyan natin una yung console employee ito call natin, tapos yung ampersand, then yung employee name. Siyempre employee, dapat employee name ilalagay. Itong ampersand ulit, yung space, itong quotation natin, comma, yung gross salary ampersand, and syempre ilalagay din natin yung gross salary. So percent space quotation comma, tapos yung tax na naman, column quotation space tax space ampersand. Tsaka yung panghuli ay yung net salary. So ito, kita naman natin diba yung total net salary. Ito net salary, ilalagay natin. So ulit space colon space quotation
calculations ay kailangan muna natin maglagay ng total. Total. Kasi nakikita natin dito sa ating problem na merong total. Ito, total gross for both. O total gross salary dalawa. So, una natin gagawin ay maglalagay tayo dito sa ibaba ng ating mga dim. Total gross salary. Ito. Ayan. Plus equals gross salary. Ayan. Ayan para sa ating net salary. So, total salary plus equals siyempre net salary. So, paano natin yan i-print yung total sa net? So, dito sa ibaba ng ating next. Magko-console ulit tayo dito. Console dot right line. Sabi yung right line. So, right line. Total salary. Percent. Tapos yung lalagyan natin dito yung total gross salary. Siyempre. Colon left. Comma space. Total. Ayan. Salary. Space. Yung colon. Double quotation. Yung ampersand. Saka yung yan. Total nito. Close na yan. Siyempre, hindi natin dapat kalimutan yung console dot ito. Red key. Kasi kung hindi mo yan ilalagay, hindi magra-run yung code mo. Hindi siya mag-show ng error, pero hindi siya magra-run. Kaya dapat natin ilagay itong solid red key. Okay. Yan ay importante. So, double check natin kung meron bang itong mga mali bago natin i-run. So, nakikita natin error list. Wala naman. Kompleto naman yung ating code. Wala naman error. Check mo lang yung start. So, wala. So, ito nag-run na. Sa ating expected output, meron itong 2 employees. So, ilalagay natin 2. Maglalagay tayo ng unang pangalan para kay employee 1. John Doe. So, susundin lang natin yan. John Doe. So, magkano yung total gross salary para kay John Doe? Kita natin ay 5,000. So, lalagyan natin 5,000. Tingnan natin kung tama ba yung ating pagka-calculate. Kasi yung enter. So, ito. Employee name, John Doe. Gross salary is ay 5,000. Tapos yung tax niya ay 1,000. Tapos yung total net salary na lang niya ay 4,000. Tingnan natin kung tama ba. Tama. Susunod naman tayo dito kay employee 2. Ang pangalan ay Jane Smith.
salary ay for tax net, yung tax niya ay another tax net. Ano natin? Mali, nasa kabilang picture. Ano natin? Try natin mag-loading yung ating picture. So ito yun. Jane Smith, total for gross salary is 4,000 tax 900, net salary is total gross salary ay 9,500 sa dalawa, and then total net salary. Tingnan natin kung tama ba. Tama yung ating pagka-calculate. So ngayon, ipapaliwanag natin kung paano natin nakuha yung tax na 4,000 tsaka yung 3,000. So yung tax na 3, ano, kung ipapaliwanag kung paano natin nakuha itong net salary na 4,000 tsaka yung 3,600. Actually, ipapaliwanag natin kung bakit yung tax kay John Doe ay 1,000 at saka yung tax kay Jane Smith ay 900 lamang. So, yun. So unang-una i-prompt natin na enter the number of employees, no? So yung user ay maglalagay ng number of employees kung ilan ang kanyang employee. So yung nilagay natin dito ay dalawa. Then pagkatapos niyan, yung nilagay natin na num employees ay masustore siya dito sa num employees. Then gagawin tayo ng dalawang variable para sa ating gross salary tsaka sa ating net salary. Tapos initialize natin ito sa 0. So bakit nga ba 0? 0 siya kasi magto-total tayo ng salary at dapat naman talaga na magsisimula sa 0 para matotal ito natin ng tama. So yun. So dito tayo sa 4, sa ating for loop. So nakikita natin meron tayong I as integer tapos equal to 1. Yung I natin ay 1. Tapos 2 num employees. Tapos yung nilagay natin na num employees ay 2. So bali ang nandito na nakastore dito ay dalawa or 2 num employees. So ganun yun. So pagkatapos natin mag-prompt ay maglagay dito ng 2, then mabasa siya dito, then dito masustore yung 2 dito, ano yung ito din pupunta yung cursor dito sa enter name for employee. So yung nilagay natin ay si Mr. John Doe, employee 1 natin. So dito yung nilagay natin na employee name ay masustore dito. So a string. Bakit nga ba a string? Kasi yung ginagamit natin ay yung letters. Tapos pagkatapos yan ay i-ask niya rin kung magkano yung gross salary para sa employee name na si John Doe. So nakikita natin dito na enter gross salary for John Doe. So yung nilagay natin ay 5,000 dito. So dito yan. So dito na natin i-calculate yung tax para kay John Doe. So magkano yung gross salary kay John Doe ay 5,000, no? 5,000 times 20% or 0.2. So nakikita natin yung tax para kay John Doe ay 1,000. So 1,000. So i-calculator natin kung 1,000 nga ba yung tax.
5,000 times 0.4. Tama, 1,000 yung tax para kay John Doe. So pagkatapos yan, dito na naman sa net salary. Kung dito net salary, kung 4,000 nga ba ang kanyang net salary. So dito mas-store yung net gross salary. Kano yan? 5,000. Tapos yung tax natin ay 1,000. So dito 5,000 minus 1,000 equals 4,000 syempre. So yan na yung total net salary para kay John Doe. Pagkatapos niyan ay dito, so mababasa dito employee name si John Doe, dito employee name John Doe. Tapos yung gross salary niya ay 5,000 syempre, yung nilagay natin dito, enter gross salary para ganito 5,000. Tapos yung tax niya ay 1,000, ito 1,000. So sorry, nakalagay din yan. Tapos yung net salary niya ay yung 4,000 na lang, yung kine-calculate natin na 5,000 minus tax yung 1,000 dahil 5,000 times 0.2 ay equals to 1,000. So kaya 4,000. Then pagkatapos yan ay babalik siya dito sa I. So 2 yung ating nilagay, 2. So bala dito nag-increment na yung 1. So itong 1 ay nagiging 2 na 2. So 2 to 2 employees. 2 or greater than or equals to employees, no? Or less than or equal to employees. So yun. So 2 to 2, so equal naman. So yung iteration ay magpapatuloy pa rin kasi hindi pa nagpo-false. So dito mag-a-ask ulit yung project natin na enter the name for employee. So magiging 2 na ito. Kita natin. So ito. Diba? Employee 2. Yung nilagyan natin ng pangalan ay Jane Smith. Tapos mag-a-ask ulit na kung magkano yung gross salary. Tapos yung nilagyan natin ay 4,500 para kay Jane Smith. Then dito na naman tayo sa tax, kung magkano ang tax para kay Jane Smith. So nakikita natin ay 900 yung kanyang tax. So wali yung gross salary na ganyan yung ilalagay natin dito, store yan dito. Magkano yun? 4,500 times 0.2. Calculator natin ulit here. So 4,500 times 0.2, 900, tama. So bali yung tax na nakastore ay 900 dito. So ito total na rin yung net salary para kay para kay Jane Smith. So yung gross salary ni Jane Smith ay 4,500 minus the tax na 900. So yung total net salary na lang ni Jane Smith ay 3,600. So dito pagkatapos niyan ay matototal na ito. Tapos dito ay babasa niya lahat sa baba. So console the right line, employee name Jane Smith. Yung gross salary niya ay 4,500. Tapos yung tax ay 900. Tapos yung total net salary na lang niya ay 3,600. So babalik siya dito sa taas. Tapos yung 2 natin nag-increment na into 3.
Tapos yung naming employee lamang, tapos yung nilagay natin na ng employee ay 2 lamang. So magpo-false na yung iteration. So magsa-stop na yung iteration kasi nag-false na, then pupunta siya dito sa baba, itong console.writeLine. So ito total na yung gross salary sa dalawa, tapos yung net salary sa dalawa. So ito yun, kita natin ito, total gross salary sa dalawa ay 9,500, tapos yung net salary sa dalawa ay 7,600. So ito yung 5,000 plus 4,500 ay 9,500 syempre. Tapos net salary ay 7,600. So 4,000 plus 3,600, 7,600 yung total net salary sa dalawa, so at saka yung gross salary sa dalawa. Diba? Ganun lang yung pagkalkula sa tax kung bakit 1,000 yung kang John Doe at kung bakit 900 lang yung kang Jay Smith. So yun, maraming salamat sa panonood. Sana ang video na ito ay nakatulong kung paano ang calculation sa pagkuha ng or sa pagbawas ng gross salary sa yung tax, saka yung matototal na yung net salary sa ating employees. So yun lang po, maraming salamat.